Somebody went to me, uy, ang ganda mo today. Hindi, mukha akong bangag. Itong isyong to, ang tarot card na to ay para kay First Lady Lisa Marcos. Kuha tayo ng card. Isa sa dulo, kaliwa, gitna, kanan. Ayan ha, may nararamdaman ako dito. Ano man ang mga sinasabi ng tarot card, pakinggan nyo mabuti at kayo na ang bahalang mag-isip, ano, sapagkat ang binibigay ko sa inyo ay nakabase palagi sa tarot card. Number of 8, ayan, no? Marami ditong nabubuong kasaysayan, umaaura dito yung mga kasaysayan at issue, daming issue na ano rito, no, tungkol sa kayamanan ng Pilipinas, or ibig sabihin na kabuhayan ng Pilipinas. So umaaura dito kay First Lady Lisa Marcos. Medyo nakakalimutan ko yun, no? First Lady Lisa Marcos, yung mga kabuhayan ng Pilipinas, sa sambayan ng Pilipino, namumuhay sa ating bansa. Dito kasi umaura ang infinity. So, ibig sabihin number of 8, ibig sabihin yung pabalik-balik na lang yung mga pangyayari o nagaganap, no? Issue tungkol dito sa 8, infinity, ibig sabihin na merong babalik-balikan na issue or babalik-balikan ng mga hatid sa aura kasi nito yung kabuhayan, kayamanan at investment or parang ganon, yung kalagayan for future ng ating bansang Pilipinas. Ayan, at kabuhayan ng katayuan niya, no? At kalagayan niya ngayon, kasi sinasabi rito yung kalagayan niya. Yan, in the future and then now, no? Next, yan, si First Lady Lisa Marcos ay may hinahanap o naghahanap, no? May hinahanap siya na kaliwanagan. Siya ang nakakaalam o nasa tuktok ng ng lahat, alam niya ang mga nangyayari o nagaganap. So, nandito yung kaliwanagan. So, ayan, naghahanap siya ng kaliwanagan, ano? Marami siyang hinahanap. So, meron siyang mga hinahanap sa ngayon, no? Kailangan niyang makita. Yun ang sinasabi dito, no? Meron siyang paghahanap. Siya daw ay naghahanap, no? Ayan, naghahanap, ha? Maaring hinahanap ang tatahaking landas, o hinahanap ang kapalaran, o hinahanap ang natamong kalagayan, hinahanap ang kasagutan sa kanyang mga tanong, hinahanap at naghahanap. Marahil siya ay naghahanap. O, yan, no? Ngunit parang meron ding isang ermitanyo o tutulong sa kanya, the hermit, no? Ibig sabihin, isang ermitanyo o matanda yung mga nakikita niya o hinahanap niya, no? Baka yun yung mga matatandang nilalang yun. So, ayan po, si isang lalaki, maaaring ito ay anak niya o asawa niya, o si President Bongbong Marcos ay nag-iintay sa kanyang pagbabalik. Batasan ba siya? Yun ang tanong, di ba? Dahil sinasabi dito ay sobrang pag-aalala o pangungulila, dahil tinitingnan at kumakapit sa pag-asa in the future na makabalik ang kanyang reyna. Ayan. Or makasama muli ang kanyang reyna. Anong nangyari? Yun ang tanong ko rin, no? Bakit ganito yung lumalabas, no? Isang lalaki yung parang naghihintay sa kanya, no? Na makasama siya o nag-aalala, nag-iisip sa kanya kung ano yun na yung kalagayan niya, or kung ano, o nasaan ba siya talaga. Kahit itong lalaki na to ay nag-iisip kung ano na nangyayari, bakit siya nag-iisa at walang kasama. Okay? Ayan. Pero mahawak siya sa pag-asa ng usbong ng pagkakataon at magkaroon ng mga bagay-bagay na ine-expect niya. Okay, tingnan natin yung 7 card. Ito ay para kay Lisa Marcos, kay nakalimutan ko lagi yung ating
Nag-block ako doon sa, ayun, kay First Lady, ayun, First Lady Lisa Marcos, ayan. 1, 2, 3, 4, 5, oy, may tumalon, 6, 7, ayan, 7 cards, no? Titingnan natin ang 7 cards. So, tingnan natin yung umaaura. Ito yung mga nagaganap ngayon sa kasalukuyan, nangyayari, hinaharap niya, nagaganap, maaaring paparating, nakalipas, at hinaharap, at paparating. Alright? So, hindi ko alam ha. Ito kasi sinasabi sa kasalukuyan, iniisip niya na siya ay pinanganak na swerte. Swerte naman talaga na siya ay pinanganak si First Lady Lisa Marcos, no? Since born, ano? Pero sinasabi dito, siya ay sisikat, no? Maaari din siyang sumikat at mayroong isang bata na anak niya na sisikat, no? Pinasisikat. At maaari rin itong pag-aalalahanin niya. Subalit, siya ay magkakaroon ng pag-aalala sa kanyang anak. Parang meron siyang inaalalang anak. Ayan, na kilala o sikat. Ayan, siya ay nag-aalala sa anak niya. Ayan. And next is, siya ay makakahuli daw ng malaking isda. Malaking isda. O, ibig sabihin, malaking isda daw yung nahuli ni First Lady Lisa Marcos, no? Ayan yung tinatawag na malaking isda. Ibig sabihin, pag sinabing nakahuli ka ng malaking isda, alam nyo na yun kung anong ibig sabihin, ha? Ayan. Okay. Yan. Magkakaroon ng dalawang pagitan o tinatawag natin na may manloloko rin kay First Lady Lisa Marcos kasi mayroon ditong budol o tinatawag natin na paghingi ng tulong, ngunit ang mga tinutulungan niya ay parang magkakaroon ng panloloko o maloloko siya o nilolokohin din siya, no? Kaya mag-ingat ka, First Lady Lisa Marcos, kasi dito sinasabi ikaw ay magkakaroon ng pagkakamali o balanse sa mga taong hinaharap mo o tinutulungan mo o pinakikiharapan mo. Dahil sinasabi rito ikaw daw ay mabibiktima ng panloloko o maloloko or tinatawag natin na mabubulol din. No? At tinatawag dito na maaari ka rin magkaroon ng malaking pagsisisi o pagharap sa pangyayari na pagsisisihan mo dahil sa iyong mahilig na pagbibigay, hilig na pagbibigay. Ayan. Yeah? Ang kasi siya ay mabubudol din o kaya tinatawag natin na maloloko o lolokohin si First Lady Lisa Marcos. Maharap siya sa mga timbangan o balanse, no? Maaari siya ay magkaroon ng paglilingkod. Ayan. O pagsisilbihan. Ayan. Yung kaloka. Okay. Art bro, malaki ang magiging problema mo. Ano? Ingatan mo rin yung puso mo dahil ikaw ay magkakaroon ng matinding masakit sa dibdib. No? Tinatawag natin kabiguan. Yan. Si First Lady Lisa Marcos ay magkakaroon ng matinding tatlong pagsubok ng kabiguan. Ayan, no? Heart is, loss. Ibig sabihin, di maganda ang kalagayan ng kanyang puso. No? Kaya, ingat kung ano man ang pinapakita ng tarot card sapagkat ito talaga yung sinasabi. Kasi ito ay kabiguan sa puso, sa damdamin. Yan, marami ka kasing maraming nananakit ng iyong puso. Maraming nananakit ng puso mo. First Lady Lisa Marcos, ayan, kabiguan daw, ano? Ikaw ay nahaharap sa mga kabiguan or sakit sa puso, ano? Ayan, or karamdaman, or basta mga negatives effect. Ayan, negative effect. Ayan, for the heartbroke or heart hurt, ganyan. Ayan. No? Tatlong sakit ang tatarak o mananakit ng iyong puso or tinatawag natin na negative strong effect, no? Okay, magkakaroon kayo ng pulong-pulong o tinatawag natin na reunion
maaaring iyan ay negatibong reunion o pagsama-sama, ano? Kasi magkakaroon kayo ng pagkita-kita or reunion o pagsama-sama ng mga kamag-anak mo o kaya naman relatives, basta lahat ng mga kamag-anak mo ay kakailanganin yung pagsasama-sama nyo o compress. Magko-compress, kailangan ng compress ng iyong magkakamag-anak dahil ikaw ay kayo ay magkakaroon ng pagpupulong o reunion. Hindi ko alam kung anong klase reunion to, no? Maaaring ito ay bad or good. Okay? Ayan. At mayroong isang meron kang isang haharapin na responsibilidad, no, dito kasi merong ibig sabihin bibinyagang bata. The means of situation is in meron kang haharapin o maoobliga ka dyan sa sitwasyon na yan. Okay, ikaw daw ngayon First Lady Lisa Marcos ay nakahang. Ibig sabihin nakabaligtad, nakahangman ka. Ibig sabihin lutang or nakabaligtad ang iyong pag-iisip or kalagayan. Baligtad daw ang iyong kalagayan ngayon at ikaw ay nakatuwad o parang tinatawag natin nakabinbin o tinatawag natin na ikaw ay nakahang, ayan, or nakatiwarik, no? Pero gusto mong patunayan sa kanila na mali sila sa kanilang mga inakala, ngunit sinasabi mo naman na sinasabi nila sa iyo lahat ng panghuhusga o pang-judge. Pero dito sinasabi ang totoo ay ikaw ay nakahang or lutang ang iyong isipan at maaaring nakatiwarik ka o malalagay ka sa di magandang kalagayan. Kaya mag-ingat ka kung saan ka naroroon at magparamdam ka naman kung saan ang kalagayan mo na sa ngayon. Dahil dito malinaw na sinasabi ay makukuha mo yung pagtitiwarik or malalagay ka sa di magandang kalagayan. Kasi ito the hangman. No, kayo na ang bahalang mag-isip ibig sabihin itong the hangman kasi napakalawak ng mga ibig sabihin nito at sinasabi dito, no? Basta nakahangman, nakatiwarik, ibig sabihin nakabinbin ang kanyang kalagayan ngayon or tinatawag natin nakatiwarik, no? Or tinatawag natin nakabigti, ano ba tawag doon? Ayan, nakatali eh. Kasi yan nakatali ang kanyang paa at siya ay nakatiwarik. Ayan. So, hindi ko alam kung bakit ganito ang sinasabi ng tarot card dahil nakabase ito sa kanyang kalagayan ngayon. Ayan. Ayan. Nakatali ang kanyang paa at nakatiwarik. Ibig sabihin, nakahangman siya ngayon. I'm not a hypocrite. O, diyan, may departure time na, di ba? So, nandito ko. Normally, nag-usap kami. So, ayoko. Tapos, sabi ni, somebody went to me, uy, ang ganda mo today. Hindi, mukha akong bangag. Gumano ko. No reaction. So, hindi, bangag. Bangag is I said the bangag is the word of the day. Yes. Talaga, no reaction. Vice President Sara Duterte responds to First Lady Liza Araneta Marcos's criticisms against her in an interview with radio personality Anthony Taberna. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Araneta Marcos said Sara crossed the line when she attended a protest in Davao against charter change and allegedly laughed when former President Rodrigo Duterte said President Ferdinand Marcos Jr. was bangag or high on drugs. Instead of directly responding to the First Lady's issue, Sara says she and the President will talk privately about the matter. She notes the focus should be on the country's pressing problems.